makapangyarihan sa lahat. Nakikipamuhay ka, Panginoon, sa buhay ng bawat mananampalataya. Ang pananampalatayang kaloob mo sa amin, Ama, ay buhay na pananampalataya. Kaya po, muli mong bubuksan ang aming mga tainga, ang aming mga mata, ang pinto ng aming mga puso na handang tanggapin ng nakalulugod ang iyong salita sa umagang ito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo, aming Diyos na buhay, ang pag-aaral namin ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Okay, we welcome ko po sa inyo si Mary Juan Bautista, galing sa San Nicolas Street. Siguro pwede po kayong tumayo kung narinig niyo po yung inyong pangalan. Okay, palakpakan po natin. Okay, at si Ampi Manansala. Welcome. Yeah. Okay. Salamat po sa inyong pagpunta dito at ang iglesia po ay bukas sa lahat po ng tao. Di lamang sa lugar ng Bacoor, maging po sa mga karating na barangay. Okay, ang aklat na isinulat po ni Apostol Pablo mula sa Efeso. At bilang pagsasalarawan ni Pablo na ang iglesia ay templo ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ulitin ko po, ha? Ang iglesia ay templo ng Diyos. Amen? Bakit po? Sapagkat ang katawan natin ay templo ng Diyos, na ginagather ng Diyos sa iglesia ito. Kaya nasasabi natin, I am the temple of the Holy Spirit. Sabihin nga po natin, 1, 2, 3. I am the temple of the Holy Spirit. Yes. Nananahan sa atin ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay banal. Banal na katawan ni Kristo na siyang may akda ng ating pananampalataya. Yan po, tignan niyo po, no, sa inyong screen po. Templo ng Diyos ang iglesia. At dito niya tayo tinitipon upang siya'y ating parangalan, pasalamatan, sambahin sa espiritu at katotohanan. At napapansin po natin, no? Naglilingkod tayo. Amen. Hallelujah. Okay, babasahin po natin yung kabuuan ng Ephesians chapter 2, verse 1. Makita natin, no? Meron po itong 22 mga talata. At titignan po natin, no, nakapokus tayo sa iglesia, ang ating panambahan. Huwag po natin aalisin yan, no? At maging sa inyong mga tahanan, mga kapatid, kung papansinin ninyo, bilang magkakapatid kay Kristo. Napapansin niyo po, isang mag-anak. No? Dito sa church, nakikita natin, naglilingkod tayo sa Panginoon. Dapat ang pananaw din po natin, no, sa ating pamilya, pagdating ng bahay, mga kapatid, lingkod din tayo ng Diyos. Amen? Para na-overcome natin yung mga tension, no? Hindi pagkakasundo, pagkakaunawaan.
Sa church, lahat kumikilos. Walang hindi kumikilos. Kasi nga po, part tayo ng katawan ni Kristo. Pagdating ng bahay, part ka pa rin. Walang pagbabago. Part ka pa rin ng katawan ng inyong tahanan. Lahat nakikita niyo po, no? Kapag tayo nasa iglesia, lahat kumikilos. Ginagampanan nila yung kanilang mga role. Walang mabigat na papasanin. Ganon din sa tahanan natin. Lahat nagkakatulungan. Anong mayambag? Anong magagawa? Anong maitutulong mo sa iyong tahanan? Hindi po magiging mabigat, mga kapatid. Ano po? Tingnan po natin kung gaano tayo buhay na buhay ang Espiritu ng Diyos sa atin. Nung unay patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Okay, listen church ha. Focus po tayo, no? Talatang 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Mahalaga po ang pagpapasakop. Pag pinapakinggan lang natin yung word na pasakop, parang napakasimple lang po, no? Pero kailangan po ng Diyos yan sa isang mananampalataya na naglilingkod sa Kanya. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't ang likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Yung mga ayaw pong magpasakop, ay panigurado po, kinapopootan po yan ng Diyos. Talatang 4, subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Talatang 5, tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa Kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng Kanyang kagandahang loob sa kabutihan niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Talatang 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Talatang 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. Talatang 11, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hintil at dituli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli dahil sa ginagawa nila
Dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Physical po yun binabanggit, ano? Nakita niyo po to, no? Hindi spiritual, physical. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa kanyang bayang Israel. At hindi saklaw na tipan na nababatay sa mga pangako. Ay si Hesus Kristo. Si Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging isa na nakatalaga sa Panginoon. Huling talata, 22. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Purihin po ang pagkabasa ng banal na kasulatan. Mga kapatid, iisa tayo, ha? Hindi tayo nagkakawatak-watak. Amen po ba? Opo. Yan po ang body of Christ na tinatawag, no? Kaya po ang title nito, ano po? Iglesia
ang templo ng Diyos. Dito tayo tinitipon ng Diyos para siya sasambahin, dakilain, luwalhatiin, at paglingkuran ang kawan ng Diyos. Amen! Amen! Sarap naman palakpakan ng Diyos. Oh, praise the Lord! Ang bihira, no? Sige po, balik tayo sa talakayan natin, no? Pagsasalarawan ni Apostol Pablo na ang iglesia ay templo ng Diyos. Sige po, balik tayo sa number 1. Ang nakaraan natin, tignan po natin, no? Para tayong naglalakad ngayon sa panahon na to. Lingunin po natin ang ating mga nakaraan. Kaya po sagana po, no? Makikita niyo po talaga naman napakasagana ng habag ng Diyos sa kanyang mga pinili, tinawag upang sambahin niya at paglingkuran ng Diyos. Ang ating nakaraan. Okay, tingnan po natin sa mga talatang ito, mga kapatid. Patay. Tingnan niyo po, kapag wala ang salita ng Diyos sa isang katawang lupa, patay po ang lupang iyon. Walang kabuhay-buhay. Tignan niyo po yung habag ng Diyos sa akin, mga kapatid. Patay dahil sa kasalanan. Verse 1. Noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Focus tayo, mga kapatid. Maaaring minsan nyo lang marinig ito, hindi na natin alam kung kailang mga taon, no? Muling uulitin ito. Verse 2. Napa sa ilalim kayo ng kapangyarihan ng dyablo. Talatang 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito. At napailalim kayo, kasama po ako sa mga pinuno na mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Amen? Agree po ba kayo sinasabi na salita ng Diyos? Opo, sinusunod natin kung ano yung gusto ng ating katawan. Gusto mo na lagi kang masaya, punta rito, punta roon, hanggang magdamagan, nagpapakasaya siya. Naglalasing. O kung anong masaya sa kanyang katawang lupa. Yun ang sinusunod natin. Kaya binanggit po dyan, ulitin ko lang po, verse 2. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo. Inalipit po tayo, mga kapatid, na mga kung ano-anong klaseng bisyo. Sa pinuno ng mga kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Talatang 3. Sinabi po ni Apostol Pablo po, no? Hindi tayo lumilis po, no? Apostol Pablo pa rin po sa Colossus. Dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Yun na po yun, no? Yun na po yun, no? Wala pong pipikit. Baka po sumunod yan, maghihilig na tayo. List lang po, no? Focus tayo po, no? Sayang naman po, no? Opo, mga kapatid. Okay, dahil sa mga ito, tatanggap ng parusa ng Diyos ang mga taong ayaw pasakop sa Kanya. Alipin ng laman, yung gustong-gusto po ng laman, no? Paninigarilyo, pag-inom na nakakalasing na alak, pagsasaya hanggang umaga. Mga kapatid, sa totoo lang po, guilty tayo noon dyan.
pagsusugal, alipin ng laman, sabi po sa talatang 3. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa mga hilig ng katawan at pag-iisip. Kinapuotan tayo ng Diyos. Pero titingnan po natin yung mayamang habag ng Diyos sa akin, sa iyo, sa ating lahat. Verse 3b, kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Next. Pagano na walang Diyos? Aminado po ba? Opo, aminado po ako dyan. Wala akong nakilalang Diyos. Hindi ko naririnig ang Diyos. Hindi ko naririnig ang salita niya. Pagano walang Diyos? Verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang dati ninyong kalagayan, past, then the present, ngayon po. Kayo'y ipinanganak na mga hintil. Ditulik ang tawag sa inyo na mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tulik dahil sa ginagawa sa kanilang katawan. Physical po ang binabanggit. No? Katawan. Yan po yung kinaugalian nila. Sa panahon din naman natin, ginagawa natin yan, di ba? Pero physical yun eh. Sinusunod natin, no? Yung ating mga sinasabi ng mga matatanda natin. Kailangan tayo magpatuloy. Ganyan lang po kasimple yan, no? Okay, next. Nahiwalay kayo kay Kristo. Okay, tignan niyo po, no? Dati ganyan, no? Lumawak nang tayo'y mahiwalay sa Diyos. Verse 12a, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos, no? Hintil, ha? Tingnan niyo po, Hudyo, hintil, isa lang po yan, isang lahi lang yan. Ang mga Gentile, yung po yung nagkalat kung saan-saan panig ng mundo. Kaya sinabi niya na kayong malalayo at ang mga Hudyo na malalapit, talaga naman tumutok sila sa Panginoon, no? Hindi sila nahiwalay. Sabi po dyan, noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa kanyang bayang Israel. Hudyo po ang binabanggit, ha? At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Namumuhay sa mundo ng walang pag-asa. Ibig sabihin, walang pag-asa sa buhay, walang hinaharap, walang kaligtasan na inaasahan. Namumuhay sa mundo na walang pag-asa. Talatang 12, nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang dinudiyos. Mga taong walang kinakatakutan, namumuhay sa laman. Ano ang ginawa ng Diyos? Siguro po dito tayo magtatapos, no? Pero sinabihan na ako ng ating senior po, no? Po, meron tayong pa itulad na. Pero ilang minuto lang po, no? Pastor lang. May baspas na po tayo ng ating senior pastor. Ano ang ginawa ng Diyos? Sa kabila ng makita niya ang tao,
Nagkalat kung ano-anong pinaggagawa. Hallelujah. Verse 4 to 6. Nahabag ang Diyos sa atin. Para bagang mga tupang naliligaw. Naalala niyo po yan, ha? Parang mga tupang kung saan-saan nagtatakbuhan na walang nagpapastol. Gusto po ba natin yan, mga kapatid? Siyempre, ayaw natin na magulo. Nandiyan dyan naman ang nanay. Sinabi nga ni Pastor Dante, ang nanay ay yes. Palagi ko po, mas matibay sa mighty pa niyan, brother. Ano po, Pastor? Kaya nga po, nakikita niyo po, hindi talaga maalis yung pagrespeto natin. Kung wala nanay, wala yung anak eh. Tama po ba, mga nanay? Kahit ba ipinanganak natin yan sa banig, na meron namang maliit na electric fan, no? O hindi man sa magagandang hospital, malambot na kutsyon. Pero salamat po eh. May nanay ako. Amen po ba? Sinasabi nga ng ibang tao, putok sa buho. Papayag ba tayo? Tapos, tingnan niyo po, no, may singit ko lang po, no. Hindi lang po, isinilang tayo eh. Kinalinga tayo ng ating nanay. Araw at gabi. Nakikita po natin dyan sa mga tatay natin, nanay natin, na may mga baby. Pinaghiheli-heli po tayo. Salamat po, nanay. Sabihin niyo nga po, mga anak, salamat po, nanay. Sige po, tayong lahat. Baka sumobra na po. Nabi po kung saan tayo na, punta na po. Verse 4, ha? Ayun po, ha, sa darating po na Friday night worship service natin, na po. Ano po natin, no? Makiisa po tayo, no, sa ating mga talakayan, mga papuri, ano, mga testimonya ninyo, o yung opinion ninyo na ibinibigay sa mga paksang atin pong ginagawa. No, nakapagtutulot po ito ng kaluwalhatian sa Diyos na ikaw ay magpatotoo, magbigay ng opinion at understanding sa paksang ating pong pinag-uusapan. Okay? Aasahan po ba namin? Nakakatuwa po, no? Talaga po napagpapala tayong lahat kasi po may sadya talagang malalim na pag-aunawa ang bawat isa sa atin. Okay? Bilang pagtatapos po, no? Isasarado na po natin, no, sa maikling panalangin. Let's bow down and close your eyes. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong dakilang presensya na lumukob sa amin ng iyong mga salita. Sapagkat ang salita mo, Panginoon, ay buhay at mabisa. Makatotohanan, iminumulat kami nito sa katotohanan. Aming Diyos, at ikaw rin ang nagsisilbing gabay namin. Ang iyong mga salita, nagsisilbing ilawan namin to. Aming Diyos, sa pagtahak namin sa madilim na mundong ito. Kaya po, Panginoon, sa aming pong pansamantalang paghihiwa-hiwalay, Ama, mula sa aming mga puso't isipan. Marami pong salamat. Pagpalain mo kaming lahat, Ama, ang iglesyang ito,
ang leader, mga leader ng iglesia nito, ang mga pastor, ang mga elders, deacons, ang mga kamanggagawa ko po, at ang binubuo ng body of Christ. Lubos po namin ipinagpapasalamat sa iyo, Ama. At sa mga darating pong araw, aming Diyos, gabayan nawa kami ng iyong dakilang presensya, ang iyong salita. At ang aming mga buhay nito, Panginoon, kaloob mong buhay sa amin, pagsilbing pagpapala ito sa maraming tao. Makapagdulot kami sa iyo ng kaluwalhatian. Salamat po, Ama, pagpalain mo po ang aming mga kapatiran. Ito po ang aming nagkakaisang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po. God bless you. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. God bless you all.